Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Miyerkules. 57 anyos na babae patay matapos na pagbabarilin. Mister nito, sugatan din. Isa ang patay, 4 ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan. Puno sa gitna ng kalsada, peligroso sa mga motorista. At sama-sama nating i-explore ang Star Wars-inspired Paskuhan. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan hinggil sa insidente ng pamamaril. Patay ang 57 anyos na babae matapos na pagbabarilin sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan sa Manawag, Pangasinan. Mister nito, sugatan. Naka-alerto CJ Torida. Patay ang 57 anyos na ginang matapos pagbabarilin ng mga sospek sa bahagi ng Barangay Road ng Oraan East, Manawag, Pangasinan, pasado alas 8 ng umaga kahapon. Nakilala ang biktima na si Virginia Abarcar na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Basta marami ng tao nung dumating ako doon. So wala nang buhay talaga. Sugatan sa pamamaril ang asawa niyang si Daniel Abarcar, edad 65. Sakay ng tricycle ang mag-asawa at pauwi na sana nang mangyari ang pamamaril. Parang wala akong alam na kasalanan o kaaway eh. Wala talaga. Kaya blanco kami. Pati kami nabigla. Sakay naman ng motorsiklo ang mga sospek na tumakas matapos ang krimen. Land dispute yung lumalabas. Alright. Ngayon, right after the incident, nag-conduct naman ng pursuit operation yung ating mga kapulisan dyan sa Manawag na nagresulta ng pagka-aresto ng suspect. Patuloy naman na tinutugis ang isa pang sospek. Ayon sa pulisya, hinihintay na lang ang autopsy report upang maisampa na ang reklamo kontra sa mga salarin. Normal na sasabihin niya na ganoon talaga, i-deny nila yung ginawa nilang krimen. But then matibay yung ebidensya natin dahil merong testigo, may eyewitness doon sa pinangyarihan ng krimen. 6 na basyon ng bala ng caliber 45 ang narecover sa crime scene. Tumangging magbigay ng pahayag ang kaanak ng mga biktima. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Isa ang nasawi habang 4 pang katao ang sugatan matapos na magkarambola ang 6 na sasakyan sa bahagi ng Barangay Paitan East, Sual, Pangasinan kahapon. Ayon sa Sual Police Station, biyaheng westbound ang isang truck nang biglang mawala ng kontrol sa manibela ang driver nito. Dahil dito inararo ng truck ang 4 pang sasakyang nasa harapan nito. Nadamay din ang isang bus na nasa kabilang linya ng kalsada at nabasag ang bahagi ng bintana ng bus. Hindi na tinukoy ng PNP ang pagkakakilanlan ng isang biktimang namatay. Subalit maharap sa 3 kaso ang driver ng truck. Kabilang dito ang reckless imprudence resulting in homicide, physical injury and damage to property. Paalala sa ating mga minamahal na mga motorista, ugaliin po nating i-check yung sinasabi nating blow bagets bago po tayo bumiyahe. Halos 100 ambulant vendors na naapektuhan ng pagbubukas ng baratilyo at food strips sa Dagupan City inilipat ng pwesto. Nakatutok live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, tiniyak ng anti-littering team na nabigyan ng pwesto ang lahat ng ambulant vendors dito sa lungsod ng Dagupan. Dating nakapwesto sa Galvan Street, Dagupan City ang tendero ng gulay na si Maylene. Pero simula lang itayo ang baratilyo sa lugar at maging ang food strip sa Burgos Street. Inilipat sila ng pwesto sa Javellano Street. Epektibo ito nung nakaraang Sabado, November 23. Mas okay na rin dito kasi dito ticket lang yung babayaran namin. Kasi doon ay medyo mataas, hindi namin kaya. Ayon sa Anti-Littering Task Force, halos 100 ambulant vendors ang apektado sa pagsisimula ng baratilyo at food strip sa lungsod. Pansamantalang inilipat ang mga apektadong ambulant vendor. Siyempre, ngayon po magtipid season na po. Nakakaawa
kawawa naman po ma'am kung kaya ang ginawa po namin ma'am, nilagay namin sa Pobiliano, sa simbahan po, saka sa Mora. Tuwing hapon naman, pinapayagang pumuwesto sa bahagi ng downtown area ang mga tindera. Nakikipag-ugnayan din po kami sa poso po para po hindi mag-cause po ng magkasigabal po sa daanan. Para maiwasan ang pag-aaway ng mga tindera, pare-parehong sukat ng espasyo ang ibinigay sa bawat ambulant vendor. Palabunutan din ang ginawa sa pagpili ng pwesto ng mga tindera. Inaasahang tatagal ng 3 buwan ang kalakalan sa Baratilio at Food Strip sa Dagupan City. Chris, ang panawagan sa ngayon ng anti-littering team sa mga ambulant vendor ay maging maayos sila sa disposal ng kani-kanilang mga basura. Chris? Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Fogging and misting operations isinagawa sa Calasiao Public Market. Tutukan sa ulat ni Jeric Pasilyao. Nagsagawa ng fogging at misting operations ang Market Division ng Calasiao, katuwang ang Municipal Health Office sa Calasiao Public Market kagabi. Layo nitong mapuksa ang mga pinamumugaran ng mga lamok at iba pang mga peste upang mapanatili ang kalinisan sa pamilihan. Upang maprotektahan natin yung ating mga vendors, ang ating mga mamimili, especially sa mga stall ng mga bawat isa. Dahil siyempre alam natin na uso naman yung dengue. Ang hakbang na ito ay bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng lokal na pamahalaan laban sa dengue, lalo na't patuloy na nakapagtatala ng kaso ng sakit sa bayan. Maganda pong kasi para makaiwas din po sa dengue, tsaka hindi rin po yung sa mga insekto din po maganda rin po yun. Sa tala ng MHO mula January 1 hanggang November 9, 2024, pumalo na sa 359 ang kaso ng dengue sa buong bayan. Mas mataas ng 102.95% kumpara sa 115 dengue cases na naitala sa parehong panahon noong nakaraang taon. Sa monitoring ng MHO, pinakamaraming kaso ng dengue ang naitala sa Barangay Malabago na mayroong 36 cases. Sinundan ng Barangay Bunlag na mayroong 33 cases. Pangatlo naman ang Barangay Nagsaing na mayroong 31 cases. Kaugnay nito, hinihikayat ng health authorities ang publiko na ugaliin ang paglilinis ng kapaligiran upang makaiwas sa dengue at iba pang uri ng sakit. After po ng tag-ulan, hanapin po natin at sirain po natin yung mga pwedeng breeding site ng ating mga mosquito. Ano po ba ito? Ito po yung mga natirang stagnant water na pwede po sa mga gulong, sa mga halaman po natin. Kasama si Daryl Peralta, Jeric Pasilyao, 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga kapuso, tuloy-tuloy na ang pag-iral ng hanging amihan at Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Northern Luzon apektado ng amihan habang Mindanao naman ang patuloy na maapektuhan ng ITZZ. Base sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Apayao, Cagayan, Isabela, Ilocos Sur, Aurora, Babuyan at Batanes Islands, pati na rin ang iba pang bahagi ng Cordillera. May malalakas sa ulan na posibleng magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms. Mahigit 20 na mga sumasabit sa jeep at namamalimos nasita ng otoridad sa Dagupan City ngayong Nobyembre. Tutukan sa report. Sa mga kuhang larawan na ito, makikita ang grupo ng mga menor de edad na namamalimos sa kalsada. Ang ilan pumapasok sa mga pribadong establishmento para mamalimos, habang ang iba naman sumasabit pa sa jeep o sumasakay sa bus para humingi ng pera sa mga pasahero. Kung hindi na magbibigay ng limos, minsan ay pinapahiya pa raw ang pasahero. Medyo nakukulitan po minsan. Siyempre, usually pag nakaupo ka na sa jeep or sa mga tatabihan ka na nila, bibigyan ka ng envelope, yan. Pag may barya, may konting barya, yan, binibigyan naman pero minsan mangungulit talaga sila. Agad itong inaksyonan ng Dagupan City Task Force Disiplina. Sa pagresponde ng otoridad, naaktuhan nila ang panlilimos ng grupo.
Matapos sitahin, dinala ang mga namamalimos sa himpilan ng pulisya at itinurn over sa CSWD pagkatapos ay inhatid sa kanilang mga bahay. Bigyan na sila ng mensahe na bawal na sila dito. Iniiwasan po natin yung mga bagyo na umaakit sa jeep. Ngayong buwan ng Nobyembre, mahigit 20 individual na namamalimos ang sinita ng otoridad. Kasabay ng holiday season, mahigpit na ipinapatupad sa syudad ng Dagupan ang anti-mendicancy law o ang pagbabawal sa panlilimos. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang monitoring at pag-ikot ng Task Force Disiplina para hulihin ang mga nanlilimos sa syudad. Kasama si Jing Dacanay, Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Mga PWD sa Calasiao, Pangasinan, tinuruang gumawa ng skinless longganisa at dumplings bilang kabuhayan. Sundan sa report. Nagsagawa ang Municipal Social Welfare and Development Office ng Calasiao ng livelihood training program para sa mga persons with disability. Layo ng programa na bigyan ng kaalaman at kasanayan ng mga PWD upang sila ay maging produktibo at magkaroon ng sariling hanap buhay. Para mabigyan sila, makapacitate yung ating mga PWDs and parents ng mga may kapansanan ng mga skills na magagamit nila na pang livelihood na rin po nila at the same time sa kanilang mga communities. Sa nasabing training, tinuruan ng mga kalahok kung paano magluto ng skinless longganisa at dumplings. Bukod dito, nagkaroon din ng lecture tungkol sa meat safety handling upang masiguro ang kaligtasan at kalidad ng kanilang mga produkto. Sa ganitong mga training, ito napakalaking tulong para sa aming mga PWD. Lalo na wala kami inasan kundi ang sarili lang namin. Bilang bahagi ng programa, mabibigyan din ang mga PWD ng starter kit na naglalaman ng mga pangunahing kagamitan at sangkap upang makapagsimula sila ng kanilang sariling negosyo. Bibigyan po namin sila ng starter kit. So meron po kaming bibigay ng mga steamers, ayan po, na pwede nilang gamitin inline po doon sa natutunan nila today. Ang hakbang na ito ay inaasahang makatutulong sa kanila na maging mas independent at magkaroon ng mas magandang kabuhayan. Patuloy na sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ang ganitong mga inisyatibo upang mapabuti ang kalagayan ng mga PWD sa komunidad. Kasama si Ron Alistair Tanyedo, Jarek Pasiliao, One North Central Luzon. Star Wars-inspired Paskuhan dinarayo sa Bayambang, Pangasinan. Silipin sa report. Damang-dama na ang Pasko sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Sa Bayambang, patok ang kanilang Star Wars-inspired Paskuhan ngayong taon na binuksan sa publiko noong Sabado. Kakaiba ang Christmas experience dahil magkakaroon ng close encounter ang mga bisita sa mga Star Wars character sa pamamagitan ng kanilang digital projection mapping. Munting regalo raw ito sa bawat Bayambanggenyo, Pangasinense at sa lahat ng pamilyang dumarayo sa lugar. Ramdam na rin ang Christmas vibe sa Mangaldan, Pangasinan matapos pailawan ang kanilang Christmas display sa harap ng plaza kagabi. Dinagsa ng mga residente at bisita ang silaw-silaw kung saan bidang Belen sa kanilang palamuti. Sumisimbolo raw ito sa masayang pagsalubong ng bawat Mangaldanian sa Pasko. Hindi rin pahuhuli ang bayan ng Calasiao sa maligayang Pasko. Formal na rin binuksan ang Paskuhan sa Calasiao noong Biyernes. Tampok rito ang mga magukulay na pailaw na talaga namang kagigiliwan ng mga residente at bisita. Bukod sa mabubusog ang mga mata sa mga naggagandang dekorasyon, mabubusog din ang tiyan sa kanilang night market at food bazaar. Pero sa gitna ng mga magagarbong pagtitipon, alalahanin daw na ang tunay na diwa ng okasyon ay ang pagbibigayan at pagmamahalan. CJ Torida, One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV One North Central Luzon. Puno sa gitna ng kalsada sa isang barangay sa Manawag, Pangasinan, peligroso sa mga motorista. Tutukan sa report. Kapansin-pansin ang puno ng manggang ito sa gitna ng kalsada sa Barangay Oraan East sa bayan ng Manawag, Pangasinan. Matayog ang puno at namumunga na rin. Pero ayon sa ilang motoristang dumadaan sa lugar, peligroso ang puno. Posible raw na maging sanhi ng aksidente sa mga motorista. Dapat maalis yan, sir, para mas maluwang po yung dadaanan. Sa gabal kasi. Baka may magkamali na dadaan na hindi makita yan, magkakadisgrasya. Panawagan ng mga motorista, tanggalin ang puno. Dapat matanggal yan. Yun lang po.
para hindi makadisgrasya kapag ganitong gabi. Pero paliwanag ng barangay, hindi na raw sakop ng kalsada ang kinatatayuan ng puno. Noong nagpagawa raw sila ng slope protection, sumobra umano ang pondo kaya sinimento na rin ang lugar upang magsilbing drying pavement. Yung puno ng mangga, wag nyo nang putulin yan kasi para pag may magbibilad ng palay, may masisilungan sila. Pero dahil nadikit sa kalsada ang pagkakagawa, nagmistulo na ring bahagi ng daan at hindi na rin maiwasan na dumaan ang mga sasakyan dito. Bawal naman na magputol ako doon. So, sinabi ko rin sa DPWH yung gumam, hayaan na natin yan. Balang araw lalaki yan ako. So, yung kalsada, kung kalsada ang kailangan, maluwang naman yung kalsada. Kaya hindi na natin puputulin, sayang. Pero kung sakali naman na magdesisyon ang barangay council na putulin na ang puno para sa kapakanan ng mga motorista, kailangan nilang magipag-ugnayan sa DENR at maisumite ang mga kailangan na requirements para sa tree cutting permit. Kasama si Henry Duminsil, CJ Torida, One North, Central Luzon. Matapos kansilahin ang mid-year semestral break, in-service training ng mga guro sa Bangaldan National High School gagawin tuwing Sabado. Sundan sa report. Matapos kansilahin ang semestral break ng mga learner, apektado rin ang schedule ng in-service training ng mga guro sa Bangaldan National High School. Habang nakasembreak ang mga mag-aaral, sasailalim dapat sa 3-day training ang mga guro na mandato ng DepEd. At dahil mahalagang in-service training, inischedule itong gawin tuwing Sabado sa huling linggo ng Nobyembre hanggang sa unang 2 linggo ng Desyembre. Magkakaroon ng actual na in-service training para sa mga topics na dapat na matutunan or mag-revisit ng mga topics na dapat nilang matutunan para sa ganun ay maikonekta muli nila ito sa mga pang-araw-araw nilang trabaho bilang guro. Napag-usapan naman at nagkasundo mga guro sa bagong schedule ng in-service training. Importante po yung training po sa amin para ma-level up pa po namin yung professional development po namin. Magsisimulang in-service training sa November 30, 2024. Kasama si Ron Alistair Taniedo, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Unang sabak pa lang ng Agripino P. Santos School Cultural Ensemble ng Lawag City sa National Music Competition for Young Artists o NAMSIA na ginanap sa Manila Metropolitan Theater noong November 19 hanggang 24, nag-uwi agad ito ng parangal. Itinanghal ang grupo bilang national winner sa Traditional Music Expressions category. Isang malaking karangalan para sa paaralan na makilala sa isang prestihiyosong kompetisyon. Ang NAMSIA ay taon ng kompetisyon at selebrasyon ng kultura at musika na kung saan ipinamamalas ng mga kalahok sa elementarya at sekundarya sa buong bansa ang kanilang galing at mayamang lahi mula noon hanggang sa kasalukuyang henerasyon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Arestado ang isang magsasaka matapos mahulihan ng baril at bala sa Palayan, Nueva Ecija. Nangyari yan matapos salakayin ang kanyang bahay sa bisa ng search warrant. May nagtip umano sa pulisya na may itinatagong iligal na armas ang sospek. Nasa presinto na ang sospek na maharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Samantala, Your Honor, break muna sa loob ng korte dahil ang mga lawyer nagkaroon ng total transformation at sumabak sa entablado bilang mga kalahok ng Mr. and Miss IBP Northern Luzon. Kung dati sila ang tagapagtanggol sa kanilang kliyente, ngayon sila ang hinusgahan. Hindi lang talino ang taglay ng mga kalahok, bukod sa ganda at kagisigan, ay kaya rin nilang rumampa at sadya namang maibubuga. Mula sa production number, pagrampa sa traditional attire, business attire, formal wear at evening gown. Lalo pang humigpit ang labanan dahil sa to the highest level ang kanilang sagot sa question and answer portion. Itinanghal na IBP o Mr. IBP Northern Luzon si Attorney Jet James Tagawtaw ng IBP Kalinga Chapter at Miss IBP Northern Luzon naman
si Rama Dadwal ng Cagayan Chapter. Mga anak ni Mary Jane Veloso at iba pang miyembro ng pamilya Veloso binigyan ng scholarship ng TESDA. Narito ang report. Full scholarship program ang ibinigay ng pamunuan ng TESDA Nueva Ecija para makapag-aral ang mga anak at iba pang mga kaanak ni Mary Jane Veloso. Ayon sa ina ni Mary Jane, malaking tulong ang scholarship para makapagpatuloy sa pag-aaral ang kanyang mga apo na sina Mark Darren, 16 anyos, at Mark Daniel, 22 anyos. Binigay nating voucher kay nanay yung kanina, ibig sabihin po nun hindi lamang sa isang tao. So po pwede po nating mabigyan ng training program yung mga silang magkakamag-anak dito, even yung mga kapitbahay nila para mabuo natin yung isang batch ng training program kung gusto nila. So pwede nating i-conduct dito sa mismong barangay nila. Nagpapasalamat po ako sa ating gobyerno dahil sa tagal ng panahon, maglalabing 5 taon na tahimik. Takot ang umano sa akin. Ang alam ko wala na kami pag-asa. Nabuhayan po kami lahat. Naalis po lahat ang mga agam-agam, mga hindi magaganda sa isipan namin. Salamat po dahil natanggap po ako ng ganito. Hindi ko po sasayangin. Ano talaga yung gustong kurso mo pag nakatapos ka? Business na Ang lokal na pamahalaan ng General Mamerto Natividad ay nagbigay din ng financial assistance para sa pamilya Veloso. Tutulong din umano ang LGU na mabigyan ng trabaho ang anak ni Mary Jane na si Mark Daniel, na ngayon ay nagtatrabaho bilang pahinanti ng truck sa isang pribadong kumpanya sa Bulacan. Makikipag-ugnayan din umano ang LGU kay Pangulong Bongbong Marcos para sa kahilingan ni Nanay Celia na tuluyan ng palayain si Mary Jane at makasama ng kanyang pamilya. Habang papalapit ang araw ng pagdalaw ni Nanay Celia kay Mary Jane sa Indonesia at pagpapauwi rito sa Pilipinas, ay lalo umanong nasasabik ang ina na mayakap ang kanyang anak. Jarek Pasilyaw, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 28 days na lang, Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-maiinit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na pagdilingkod sa bayan.